Batayang pangangailangan ng tao ang tirahan. Halos lahat ng Pilipino nangangarap na balang araw ay magkaroon ng sarili niyang bahay. Kaya nga ang pabahay ang isa sa laging ipinapangako ng mga tumatakbong politiko. Pero paano nga ba ito isinasakatuparan? Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa araw na ito, may bisita tayo na kinatawan ng partido na naglalayong mabigyan ng bahay ang Maralita. Maliban dyan ay may bisita rin tayong tumatakbong kongresista sa Bacoor, Cavite at Quezon City. Manatiling nakatutok para sa komprehensibong talakayan sa pangunguna ni Cathy San Gabriel sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong ika-17 ng Disyembre 1986, sa bisa ng Executive Order No. 90, ay naitatag ang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC sa ilalim mismo ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Ang HUDCC ang pinakamataas na organo na maglalatag ng buong programa ng pamahalaan para sa pabahay at siya ring susubaybay sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin na magpatupad ng programang ito. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng media ng bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, Youth Vote Philippines, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para umpisahan ng panayam sa ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. May kasama po tayong candidates. Umpisahan natin kay Ginoong Gani Oro, isang kilalang broadcaster sa telebisyon at radyo. Tumatakbo siya sa ika-5 distrito ng Lungsod, Quezon sa ilalim ng Action Party. Simula 2008 hanggang 2012 ay anchorman siya ng Aksyon Oro mismo sa DZBB GMA Network Incorporated at noong 2005 hanggang 2008 ay TV host siya ng Mabuhay TV, isang Filipino show sa Seattle, Washington, USA. Naging newscaster din siya dito mismo sa aming estasyon noong 2002 hanggang 2005 sa programang Teledyaryo. Pumunta naman tayo sa congressional candidate para sa Lone District ng Bacoor City. Noong 2004, siya ang naging chair ng Southern Luzon Region 4A Cluster of the Peace and Order Development Council. Siya rin ay nagsilbing mayor ng Bacoor ng 3 termino simula 1998. Siya si Ginoong Jessie Castillo na tumatakbo mula sa Liberal Party. Maliban rin tayo na party list group, kasama natin ang kanilang second nominee na si Binibining Jubilee Panganiban. Ang partido niya ay isang pangarap na bahay sa Bagong Buhay ng Maralitang Kababayan Incorporated o mas kilala bilang One Pabahay Party List. Welcome po sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Tanungin natin yung ating mga district candidates. Gani, bakit ka tumatakbo bilang isang kongresista mula sa pagiging isang media man? Sapagkat doon ako lumaki sa lugar ng Novaliches at nakita ko, Cathy, yung sa aking paglaki, ang problema diyan sa lugar namin yung pabahay na laging binabaha kami sapagkat maraming mga naninirahan sa gilid ng Tulyahan River at ang kawalan ng hanap buhay. Sa lugar na kinalakihan ko sa Novaliches, nakita ko ang problema. At bukod dyan, yung mga tao humihingi ng tulong sa media. Kaming mga taga-media ang humaharap doon sa problema ng bayan na idinudulog naman nila sa gobyerno. So nakita ko yung at meron akong magandang solusyon na gagawa ng isang batas
at maraming batas para sa ikalulutas ng mga problema sa aming lugar. Si JBC naman ay nagbabalik sa politika. Bakit po ninyo napiling tumakbo this time as congressman? Well, first and foremost kasi naging lone congressional district ang aming bayan with a registered voter or voters of 318,000. Sobrang laki. And there are issues na dapat naming ipaglaban, like yung dynasty issues. Well, ang aking katunggali happens to be the wife of a senator na ang kapatid ay mayor, na ang kapatid ay kandidato ding konsyahal, and ang anak ay kandidato ding vice governor. And so doing, sabi ko, baka hindi na maganda to. Parang wala namang magaling na lalaki na doon sa aming lugar. And in addition to that, yung mga kagawads, all of them are part of the family. Kaya sabi ko, it's high time, baka dapat ilagay sa ayos natin yan. Ang One Pabahay naman, Juvie, ay unang beses na sumasabak sa party list race sa Kongreso. Tell us more about One Pabahay. Hello. Yung One Pabahay po, siya, ang nire-represent po namin is yung urban poor sector, yung marginalized. Nag-start po kasi yung One Pabahay dun sa isang project namin sa Santa Rosa dahil meron po kami dun for CMP siya, yung Community Mortgage Program. So yung problema kasi doon, matagal na yung programa kasi since 2008 hanggang ngayon, hindi pa rin nababayaran yung landowner. It so happen naman, dating congresswoman yung may-ari noon. So siya yung nagsabi sa amin na parang gusto niya nang mag-back doon sa project na yon. So marami yung maapektuhan kung magba-back out siya kasi more than 100 families din yung nakatira na. So sayang yung project. So nagkaroon kami ng pagpupulong na bumuo ng isang party list na yun po yung tututok doon sa issue nila na paano ba mapabilis o magkaroon ng access pagdating dun sa programa ng government. Kasi meron naman siya, pero ang problema, pagdating dun sa implementasyon, nagkakaroon ng pabago-bago. So siguro ma-review yung mga programa para mabilis bigay sa mga tao kung ano yung kailangan nila, yung security of tenure nga. Pero Juvie, marami tayong mga party list groups na kumakatawan sa urban poor. Bakit One Pabahay ang dapat nilang iboto? Anong pinagkaiba nyo doon sa ibang grupo? Yung One Pabahay kasi, siguro yung pinagkaiba namin, lahat po ng mga nominee namin, from 2 4, galing po talaga siya sa sektor ng mga maralitang Tagalungsod. Kagaya ko nakatira ako dun sa Novaliches na yung bahay namin, awarded din siya ng Community Mortgage Program. So yung pangatlo namin, leader din po siya, galing dun sa Cavite na urban poor leader din siya. Tapos yung pang-apat, Lucena, president po siya ng isang federation doon. Yung una po namin, si Attorney NR, yun po yung project namin doon sa Santa Rosa na sila yung landowner. Alright. So lahat po kami, yung sektor talagang na nire-represent namin, talagang marginalized sector siya. Hindi kami yung kung 'di ba urban poor sector nga siya, pero yung mga nominee naman hindi lehitimo. Okay. Balikan natin ang ating dalawang district candidates. Gani, can you tell us more about the 5th district of Quezon City? Kasi mga distrito ng Quezon City. Una sa lahat, mga kampanya ako kay Jovelyn sapagkat isa pala ay aking botante sa Novaliches. Ang 2nd district kasi napakalaki. Binubuo ito ng 30 barangay. Siya ang pinakamalaking district sa Quezon City at sa 30 barangay, nire-apportion ngayon itong 2nd district na ito sa 3 distrito. Nagkaroon yung naiwan ang 5 barangay doon sa Batasan area. 14 na barangay ang napunta sa 5th district at ang 6th district naman ay 11 barangay rather. So dahil ngayon ay mas compressed kami, napunta ngayon sa Novaliches district area, itong aking distrito, doon sa lugar na kinalakihan ko itong barangay Bagbag. At ang pinaka-problema talaga namin diyan, yung baha. Sapagkat karamihan sa mga naninirahan sa atin diyan ay mga nakatira sa tabing ilog ng Tulyahan. Mula sa Lamesa, nag-overflow ang Lamesa Dam, ang overflow niyan dumadaan sa Tulyahan River at naapektuhan yung mga bahay. That's why pabahay at mga
magandang relocation yun, dapat talagang gawin dyan. At ang kawalan na rin ng hanap buhay o trabaho. Maganda na ngayon ay na-reapportion kami sapagkat mako-concentrate nung isang congressman at ng 6 na konsehal yung kanilang mga, let's say, pork barrel para magkaroon talaga ng proyekto. At ang nakikita kong magandang solusyon dyan, talagang ibababa natin sa proyektong magkakaloob ng hanap buhay at livelihood projects yung ating pork barrel para hindi napupunta sa mga proyektong hindi pakikinabangan direktamente ng taong bayan. Mamaya, Gani, pag-uusapan pa natin yung mga particular projects na nais mong isagawa kung sakaling mahahalal ka. How about sa iyo, JBC, iisa lang, Lone District ang Bacoor. Can you tell us more about Bacoor, Cavite? Well, Bacoor is composed of 73 barangays. Ko nga, ang aming registered voters, 318,000. So, ganun kalaki. Now, the mix, siguro roughly, I should say na around 30% na lang yung legitimate na taga-Bacoor. Siguro around 30% din yung mga subdivision residents. And around 40% po yung yung I should say mga depressed areas. So, sabi nga ni Gary, tulungan mo din kami doon at malaking tulong din ang mga depressed areas doon. Imagine, 40% of 380, that is around 122,000 affected areas. And napakadaming issues doon. Aside nga dito sa nabanggit kong dynasty. It's wholly an entire family affair doon sa amin. Madami na rin yung nagsasabing, bakit naman ganyan? The next are the issues of pork barrels, etc. Formerly, Bacoor was part of the 1st District na composed of 4 municipalities and 1 city. Now, Bacoor is a lone congressional district and a city. So, malaking-malaki na yung budget ng congressman ngayon dahil Bacoor na lang. Ngayon, ang budget namin when I left Bacoor 2007 was only about 300 million. Now, it rose up to 1.2 billion. Now, and we still have a senator. But the problems of Bacoor before are still the problems What are of Bacoor those now. problems? Well, flood, road networks, drainage, livelihood, employment. The very same thing, the very basic problems ng mga lugar natin dito sa Pilipinas. I can't imagine, maliit na area kung sabihin, malaki butante, but we have all the elected officials na dapat sana maayos na yan. Lumipat naman tayo sa Juan Pabahay muli. Nagkaroon o nagpalabas ng guidelines ang Korte Suprema. Pinapayagan ng ibang mga party list groups na lumahok sa halalan kahit hindi sila nagre-representa ng mga marginalized groups. Pinayagan yung mga advocacy groups. Anong mga thoughts mo dito? Bali, yung sa akin naman po, feeling ko lang nung, di ba, nung nagkaroon ng ganyan. Kaya nga siya, di ba, marginalized sector sana. Kasi i-represent yung mga sector na yung parang sabi natin, yung napabayaan or wala silang kinatawan dun sa Kongreso. So kung nagkaroon ng panibagong ganyan na parameter regarding dun sa mga hindi na sila marginalized sector, siguro, kasi meron namang regular na congressman yung tinatakbo. Pag nagkataon, yung sinasabing marginalized sector, mawawala na rin siya kasi matatabunan na ulit siya ng mga panibagong lalahok para dun sa party list na yon. So siguro, sa akin lang, hindi ako masyado pabor pagdating. Kaya nga siya kinreate yung marginalized sector para sa party list dahil para talagang dun sana sa mga sektor na walang kinatawan sa Kongreso. May lumabas na usap-usapan patungkol sa pagkakaroon ng no work, no pay policy sa Kongreso dahil nga daw napakaraming congressmen ang laging absent. Ano ang mga opinion nyo dito? Anybody can answer. At bago lumabas yun, talaga proposal ko yun. Na, di ba ang boss natin ang taong bayan? Sa isang opisina, pag hindi pumasok yung isang empleyado, sasabihin ng boss, oy, wala kang sweldo. Ngayon, pag ang congressman na dapat nagsisilbi sa taong bayan, wala sa Congress at nandun sa ibang bansa, dapat hindi rin siya susweldo. Pwedeng utusan ng taong bayan, oy, congressman, hindi ka pumapasok, panay ang absent mo, pwede bang hindi ka sumweldo? Of course, maliit lang naman yung sweldo ng congressman, mas malaki yung kanilang iba pang mga allowances, perks, and pork barrel. Pero ipakita natin sa Congress, sa mga congressmen. At yan, ipapanukala ko talaga na pag ang isang congressman hindi papasok sa trabaho, dapat wala siyang sweldo. Pantay-pantay tayo. Tayo, ang boss natin, ang taong bayan, pag sinabi ng taong bayan,
ikaw bilang kongresista, hindi ka nagpapapasok, hindi ka gumagawa ng tungkulin mo, dapat hindi ka susweldo. What do you have to say about that, JB? Well, sabi ko nga, katulad dyan, congressman, mambabatas, lawmaker, dapat naman siguro mag-serve ka as role model. Ikaw yung gumagawa ng batas para matama yung ating patakbo simple na papasok ka, hindi mo gagawin. So siguro medyo hindi tama. Mamaya sasagutin po ng ating mga panauhin ang mga katanungan mula sa ating mga manonood. Magpapatuloy po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan matapos ang ilang paalala. Ang Republic 2279 o Urban Development and Housing Act of 1992 ay nagpapatibay ng mandato ng HUDCC upang mapaunlad ang programa ng pamahalaan para sa disente at abot-kayang pabahay para sa lahat ng mamamayan. Inaatasan nito ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng inventaryo ng lupain sa kani-kanilang mga bayan at sa pakikipagtulungan sa ibang ahensya katulad ng National Housing Authority o NHA at Land Management Bureau o LMB ay magkaroon ng komprehensibong programa para sa angkop na pagpapaunlad ng mga lugar para sa pabahay. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At narito naman ang ilang mga katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Alfie ng Caloocan para kay Gani Oro. Madalas banata ng media men ang mga korap na politiko. Kung sakaling manalo kayo, paano nyo malalabanan ang korupsyon? Ang sunod naman ay mula kay Rizal para sa Juan Pabahay. Sa dami po ng maralitang Pilipino na walang sariling bahay na pag-aari, paano nyo sila matutulungan? May priority areas ba kayo? At ang sunod naman ay mula kay Brian ng Cavite para kay Mr. Castillo. Makokonsideran nyo po bang mainit ang political rivalry nyo sa Bacoor kasi kalaban nyo po si Lani Mercado Revilla sa pagkakakongresista? At bakit? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng ating mga bisita, balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat, Robert. Kasama pa rin po natin sina Ginoong Gani Oro, Jessie Castillo at Miss Jubilee Panganiban ng One Pabahay Party List. Yung mga kasagutan nyo dun sa tanong ng ating mga manonood sa'yo, Gani, binabanatan daw ng mga media men yung mga corrupt na politiko. Kung ikaw mapapasok sa politika, paano mo lalabanan ng korupsyon? Tama yun. Papel talaga ng media na ibulgar, ibunyag at bantayan ang mga politiko. At kapag tayo nanalo, although I cannot consider myself na politician, gusto kong tawag sa akin public servant, welcome ako na ako ay banatan, batikusin ng mga politiko sapagkat yun ay makakatulong para mabantayan. Hindi tayo magsasabing tayo ay laging tama. Para makita natin kung may pagkakamali tayo, na-address kagad natin. Kaya i-welcome natin ako ay banatan ng politiko at ako anang media man at makikipagtulungan ako sa media na ibunyag pa kung may mga kasamahan tayo sa Congress o sa Senado o nasa mga elected positions na mga maipagkukulang o pagkakamali. At yan ang sinasabi ko noon Pag ako po ay naging congressman, gusto kong manatili ako bilang isang media man. Sapagkat gusto nating bantayan, maging transparent natin ang pera ng taong bayan. So hindi mo iiwanan ng media? Magiging isang broadcaster at isang congressman po ang inyong lingkod. Ang session po ng Congress ay sa hapon lang naman, 3 times a week. Pagdating ng umaga po, ang gagawin natin, makipagharap sa taong bayan. At ilalatag natin ang mga problema. So mas maganda kung ikaw ay boses ng taong bayan at boses ka rin sa Kongreso. JBC, yung tanong sa iyo, makukonsidera mo daw ba mainit yung labanan ninyo ni Ginang Lani Mercado? Well, ang probinsya ng Cavite, laging sikat yan sa pagdating sa init ng laban o kung ano-ano pa. Pero sa halalan sa amin sa Bacoor, nagsimula lang na maramdaman ng mamamayan niya noong 2001 election. That was my second term as a mayor at ang katunggali ko noon is the current congresswoman ngayon. Noong 2001, talagang nabigla din kami. Napakaraming supposed to be uniformadong taong hindi namin alam kung saan nanggaling. Meron pa kaming apat na APCs na umiikot doon. To think na ako yung incumbent mayor din.
Fortunately, na-overcome namin yun. And then, come 2007 election, during the last term ko na yun, tapos na ako doon, doon namin nakita yung ang buong Bacoor ay punong-puno again ng mga supposed to being uniformadong military. Kaya nga sabi ko, akala ko ba kulang ng pulis ang Pilipinas? Akala ko ba walang mga militaring dapat na makialam dyan? Bakit sobra dami dyan? Can you imagine, in full combat gear ng mga PNP men papasok sa mga presinto at kukunin yung mga balota? That was before the PICO's time. Ngayon, last 2010 election, yun na. Dumanak na yung dugo na nakita nyo sa harap ng headquarters ng PNP doon sa amin. Talagang pambihira yun. Sabi ko nga, the question is, bakit mayroong mga 50 caliber na parang rat patrol ba na nakasakay sa mga jeep doon sa amin? Bacoor, andyan lang yan. It is bounded by Las Piñas and Muntinlupa on the other side. Nasa within Metro Manila yan eh. Ngayon naman, andyan na naman yan. It so happened na siguro nga Liberal Party kami ngayon. Siguro nga kakampi namin ng presidente ngayon. At least man-neutralize yung mga ganyan. Pero kanina lang, meron kaming 2 tao na hinaras ng mayor, hinaras ng kapitan, and they filed the complaint doon sa DILG officer doon. Kasi nagsisimula na naman eh. And I think it was last night or the night before, nakita na meron ng mga taong nakakuha ng mga pictures ng kanilang everyday campaign system. Ang campaign, Gary, sa Bacoor, iba. Ang campaign sa amin ay iba, ha? Bakit? Sa inyo, nag-house to house ka. House to house. Sa amin, pag nag-house to house ka, wala kang makikitang tao. Kasi hinahakot na umaga pa eh. There are 4 stations doon sa amin eh. One is Island Cove, one is RFC, one is a hospital there, etc. etc. Hinahakot ng lahat ng tao doon at binibigyan. Nakita na kanina, meron nang nag-complain. So are you going to file a complaint against your opponent? It's very hard to file a complaint on that basis kasi nakatago, etc. But open na sa lahat ng tao on what is happening. Baka sabihin, iyakin tayo eh. Hindi naman. Si Juvie naman, yung tanong mula sa ating manonood, sa dami na maralitang Pilipino na walang sariling bahay, paano nyo sila matutulungan? Oo nga naman, medyo mahal yun. Yung pagdating naman po dyan sa sariling bahay, depende kasi dun sa sitwasyon ng mga tao. Kasi meron dyan na for demolition, merong mga relocation kanila. Doon sa mga hindi kasama, meron tayong programa ng gobyerno, yung CMP. So, pwede mag-avail yung mga tao doon. Basta meron lang pong property na willing yung landowner na ibenta sa kanila yung property na yon para mapasa kanila. So, siguro, pwede natin silang matulungan in case doon pagdating sa mga programa, i-connect namin sila doon sa mga programa na pwede silang pumasok. Kasi depende nga doon sa situation nila. Pero Juvie, meron tayong ilan sa mga ahensya ng pamahalaan, katulad na lang ng National Housing Authority. Bakit kinakailangang magkaroon ng representante sa Kongreso na nagtutulak para sa pabahay? Hindi ba kayang gawin ito ng mga ahensya ng pamahalaan? Yun nga kasi yung problema pagdating doon. May mga ahensya tayo ng gobyerno, pero pagdating nga po doon sa implementation, mismong yung mga mamamayan, nahihirapan sila nila ma-avail yung mga programa na yun. Kasi nandyan yung project eh. Ang problema natin, pagdating na doon sa implementasyon, kaya yung mga tao mismo, hindi nila alam din kung saan sila pupunta. Ano ba yung programa dapat nilang pupuntahan. So, siguro yun yung ng one pabahay na kami yung tututok doon na magkaroon ng mga access yung mga mamamayan natin pagdating dun sa housing. Okay. At susunod nating katanungan, ngayong kampanya, paano po kayo nangangalap ng boto? Of course, you both belong to political parties. Yeah. But aside from that, Gani? Ako naniniwala, Kati, na ang mga botante natin ay nagiging matalino na ngayon. At gusto kong ipairal ang bagong politika. Ang aking partido, Aksyon Demokratiko po, ay kaalyado ng administrasyon. Kaya't kulay dilaw po ang kulay ko. At ako po ay naniniwala sa tuwid na daan na ipapatupad ng ating Pangulo, Pangulong Aquino. Bilang tuwid na daan, hindi dapat gumastos ng malaki ang isang kandidato. Kaya kung mapapansin po ng mga taga Novaliches at taga Fairview, wala po akong masyadong maraming tarpaulin. Wala po akong masyadong maraming mga posters at mga campaign paraphernalias. Akin po ang pinapairal ang pinakamatipid,
pero pinakamabisang paraan ng pangangampanya, at yan po yung pagbabahay-bahay. Sa kina Mayor, yung mga kandidato hinahakot. Sa amin po, hindi nila mahakot sapagkat mainit sa labas, nasa bahay po ang mga tao. Kaya effective po sa akin yung talagang mag-house to house, sapagkat alam ho natin sa mga bahay na mga maliliit, hindi na po makalabas yung mga tao. May partido po akong Aksyon Demokratiko, malakas na partido, itinatag ng dating Senador Rol Roco at tutulong po sa atin na bantayan ang ating mga boto. That's why hindi masyadong malaki ang aking pondong gagastusin. Nung ako po ay may programang aksyon oro mismo sa DCWB, sa GMA, marami po akong natulungan sa iba't ibang panig ng ating bansa at sila po ngayon na mangalap ng pondo para magkaroon po tayo ng campaign fund. JBC? Well, sa amin, simple lang, on a regular and natural na eleksyon, hindi naman mananalo sa amin yung pamilya na yan. It is a given. Kaya nga lang, pag tumalab yung pera, talagang medyo magkakaroon ng dikitan. Sabi nga ni Gani rito, sa inyo, kukunti lang ang tarpaulins mo. Sa amin, ubod ng dami namin tarpaulins. Pero wala kang makita. Kasi sila na mismo ang tumatanggal during their house-to-house. Siyempre, nag-house-to-house tayo. May Operation Baklas. Sila. Yeah, supposed to be Operation Baklas by their men. Sa amin, hindi na. Sila na mismo. But how are you doing your campaign if this is the playing field in Bacoor? Siguro, I should say, we are making use of what they are doing. Binabalik namin. Kita nyo what they are doing. Kita nyo yung kanilang pang-aabuso, etc. And napakarami pa rin naman taong may isip. At sabi ko nga, ano lamang pagka tumalab nga yan, ala tayong magagawa kasi mahirap ang buhay. Pero marami na rin, marami na ding masasabi kong sukol na, yung sawa na. Kaya, there is a good chance right now. Plus yun nga, we are under a new president na talaga namang sa daang matwid naiaayos ang lahat Sabi ko nga doon, kami na liberal, kami pa naaapi rito. Wala tayong magagawa. Sabi ng presidente, kung mananalo ka, sa daang matuwid, dapat. Jovi, karamihan ng mga party list groups problema itong funding. Paano kayo nangangalat ng pondo? Yung sa amin naman kasi, umaasa lang din kami dun sa mga donation ng mga friends namin na naniniwala dun sa aming plataforma na para sa Urban Poor. Pero ang pinagkaiba kasi namin sa inyo po, national kasi yung aming ikot. So mas malaking gastos. Pero yung sa amin ngayon, kaya kami Urban, kung ano lang yung makinarya namin, yun lang yung pinagkakasya. Kaming 4 na nominee at tulong-tulong kami kung saan yung kanya-kanya kaming grupo, yun yung mga area namin, yun yung mga iniikutan na lang namin, kagaya ni Sir Oro, na sa kanya house to house. Kami naman, nagpapatawag kami ng mga leaders. Tapos yun na yung leaders, sila na ngayon yung bababa dun sa mga members nila para dun sa amin. So kami, nagkakasya lang din kami kung ano yung aming pondo. So, hindi rin kami umaasa ng malaking pondo dahil kami nga para sa Urban Poor. Let's talk about the political dynasty issue. You've raised this several times a while ago and clearly we know your sentiments on this. Gani, how about you? Meron ka bang mga kamag-anak na tumatakbo or nakaupo ngayon sa pwesto sa kasalukuyan? At ano ang opinion mo patungkol sa political dynasty? Wala, Kati. Wala akong na tumatakbo. In fact, itong pagtakbo ko sa politika ay hindi ito talaga nakaplano. No? Matagal na yung mga kasama ko sa media, tingnan mo naman, nagsipagtakbo, may naging senador, may naging vice president na, may naging congressman. Pero bakit, ang tanong nila, bakit ngayon lang si Gani Oro tumakbo sa politika? Sapagat nakita ko po ito nung panahon ng Undoy, nung panahon ng Habagat, na mas nauna yung media kaysa doon sa politiko. Pagdating doon, nakita ko walang makain yung mga tao. Kaya bumili ako ng pandikoko para pakainin yung mga nagugutom na bata na nalubog doon sa Tulyahan River. Doon nagsimula po na talagang nagmakaawa na yung mga tao na tumakbo ako sa politika. Pagdating naman sa political dynasty, dapat siguro pagbigyan natin yung ibang mga pamilya naman na gustong maglingkod. Although, batas na yan. Mayroon tayong saligang batas tungkol sa political dynasty. Pwede huyang mabago kung boboto tayo ng mga bago. Hindi ho mababago yan kung ang mga nakaupo ay sila pa rin. Yung mga nandyan na nagsusulong ng manatili sila, siyempre pwede ba naman gumawa ka ng batas na makakasama sa iyo? So, sa ngayon po, hindi ako naniniwala na ma-approve yung political dynasty bill
kung hindi mauupo ang mga bagong dugo sa politika. Ano-ano pa ang mga plataporma ng ating mga bisita? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Patay sa ulat ng SUDCC, tinatayang 5.7 million ang kakulangan sa pabahay na dapat matugunan ng pamahalaan hanggang sa taong 2016. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz at kasama pa rin po natin sina Ginoong Gani Oro, Jessica Castillo at Jubilee Panganiban ng One Pabahay Party List. Ano-ano po yung mga plataforma nyo patungkol sa mga gusto nyong ihaing mga batas sa Kongreso kung sakasakaling papalarin? Gani? Sa akin, employment, patrabaho number 1 ko. Number 2 ko, yung edukasyon para sa anak ng mahihirap. Number 3, yung ating number 4, yung pabahay. At number 5, yung tungkol sa peace and order. Gusto ko lang puntuhan yung pabahay. No? Yes. Kasi napapanahon nandiyan si Jovelyn. Sa ngayon, ang plano ho natin, magtayo na ng mga MRB, medium rise housing, sapagat yung mga lupa ho natin, limitado na lalong-lalo sa Quezon City. So, make it a point na bago natin i-relocate yung mga nasa pangpang ng ilog, nakatayo na dapat yung ating mga medium rise housing. At ang plano ko dyan, gawing solar panel yung bubong ng bahay. Para yung solar panel na yon ang makakapagpatipid sa kanila sa kuryente. After 3 years, baka libre na yung kuryente nila sapagat libre po yung araw. Sabihin natin, mahal ang solar panel ngayon. Pababa na po ng pababa ang presyo. In fact, meron na tayo ngayong locally made sa Cebu. May gumagawa na po tayo ng solar panel. Parang cellphone nung araw. Dati ang may cellphone, mga big boss lang. Ngayon, ultimo magtataho. May cellphone na po. So in the long run, long term natin na plano, lahat ng mga pabahay natin, gawin na po nating para maging libre ang kanilang kuryente at magkaroon sila, wala na silang babayarang sa Meralco na monthly pagka sa kuryente nila. At number, pabahay talaga ang aking isa sa mga pangunahin sapagkat yun ang problema ng aming lugar. JBC? Yeah, every politicians, current or candidates, lagi sinasabi niyan yung pabahay, education, employment, etc. But my point is, paano natin gagawin yan? Nasaan yung pera? Nasaan yung budget? I've been a mayor for 9 years at nakita ko yung malaking diferensya. Kasi directly ako from the private, dumiretso ako ng mayor. Sabi ko nga, corruption yung dapat na i-curb natin. Like sabi ko nga, if elected, of course, yung dynasty is number 1. No? Hindi dapat yon. And number 2 nga, itong corruption. Kasi pag na-curb mo yung corruption, napakarami mong magagawa. Okay. Nakita ko isang example lamang na. Nagpagawa ko ng isang covered court. Program of work is around 1.7 na naging 2.4. Samantalang yung isang city or yung isang municipality, the same covered court, konting diferensya, ang halaga is 3.4, 4.4. Ngayon, 5.5 sa amin. So sabi ko, napakamamahal na basketball so, court. So that is sample ko lang yun. That is just my example na kung hindi man corruption yun, anong tawag doon? So perhaps sabi ko nga, ang pinakamaganda niyan, let's form a watchdog committee composed of civic organization, composed of religious group, nabantayan lahat yan. From appropriation, to bidding, to completion. Down the line. Okay, next. Pabor na pabor ko doon sa first in, first out method eh. Kasi, there was a time na, Gary, Jubilin, yung pagkuha mo ng MBI clearance, ang ganda nun. Talagang pipila ka mula sa umpisa, magpipila ka, kukuha ko ng kanang litrato, magpifingerprint ka, etc. Tapos pagdating mo sa labas, diba, i-intain mo na lang. Talagang first in, first out. Ngayon nga, sabi ko, kukuha ka lang ng lisensya. Pag hindi makapal-kapal yung isinasubmit mo doon, baka bukas makalawa mo na makuha yung licenses mo. So again, kung meron tayong mga watchdog committees dyan, composed of really sincere persons, maayos yan. Curb corruptions at talagang magagawa natin lahat yan. Susunod na ngayon yun, of course, kung maraming pera, employment. Livelihood, kung maraming pera, maaayos yan. Education, school buildings, kung maraming pera, magagawa yan. But kung hindi natin makakurb ang corruptions, wala yan. Juvie? Yung One Pabahay naman, ang una namin, since One Pabahay nga kami, yung una, yung access para dun sa housing program ng ating government. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, marami siyang programa. Pagdating dun sa access ng mga
mamamayan, nahihirapan sila. So, yun yung unang-una, magkaroon ng access yung bawat isa na individual ka, pwede kang mag-apply para dun na magkaroon ka ng sariling bahay. Correct. Yung pangalawa, yung mga relocation natin, masiguro rin yung masustain ba. Pagdating doon kasi yung karamihan na sa relocation natin, bahay lang siya, andyan lang. Minsan, pagdating ng tao, walang pinto, yung parang ganon. Siguro, yung masiguro din na kompleto naman pagdating doon nung lilipat na mga i-relocate. Tsaka may livelihood. Tsaka yung livelihood, yun yung pangatlo, yung livelihood nga. Kasi yun din yung cost kasi ng mga mga mamamayan kung bakit sila umaalis doon. Once na ma-relocate sila, after ng ilang buwan, lilipat na sila, babalik or ibebenta nila yung pwesto nila doon kasi wala silang pangkabuhayan. Wala silang, hindi na ba pwedeng bahay lang meron ka doon. Pero pagdating mo doon, ano kayo? So, yun siguro, yun yung tatlong nung one pabahay, yung access sa housing, yung sa relocation, tsaka yung makapag-create pa ng mga batas na para dun sa karapatan talaga nung urban poor kasi alam naman natin na pagdating dun sa yun yung talo na walang nagpo-protect sa kanila. Okay, let's talk about your specific plans for, first of all, urban poor and poverty reduction. Gani? Gusto kong mapondohan yung mga livelihood ng mga misis. Kasi ang daming nasa bahay lang na walang ginagawang mga ginang ng tahanan. At dapat maging productive yung kanilang yung oras na yon. Kung sila nag-aalaga ng mga anak nila sa eskwela, gusto ko magtayo ng parang livelihood center na malapit doon sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Sa halip na sila tumanghod lang doon o kaya mag-bingo o mag-tong-eats, sayang yung oras. Or mag-chismis. O mag-chismisan na rather. Maganda din naman yung maglibang tayo. No? Pero yung panahon na yon, gugulin natin na maging productive sila. Pero dapat may pondong ilalaan tayo doon. At saka may mga things. Kasi minsan may mga negosyo na pupuhunanan mo, bibigyan mo sila ng perang pampuhunan, natutunaw na lulusaw yon. Why? Because wala silang sapat na kaalaman paano gagamitin yung kanilang resources, yung pera, natutunaw nawawala na igagastos sa ibang mga lugar. So magkakaroon tayo ng job training sa kanila para yung kikitain nila umikot yung puhunan na bibigay natin sa mga ito. And of course, ano ba yung tinatawag na abot kayang pabahay? Sabi nga natin, pag ang isang simpleng mamamayan, hindi makakahulog sa pabahay kung wala siyang income. So dapat meron siyang income para yung kanyang huhulugan na kahit mura nga yung pabahay, magtuloy-tuloy at maging kanya talaga. JBC, since na-mention na rin ni Gani yung kanyang plano para sa pabahay, isali mo na rin yung pabahay and urban poor. Yeah, ako naman kilala doon sa amin during the last term ko na meron kaming mga CMP programs na idinidikit namin doon sa Bahay Kalinga, etc. etc. But sabi ko nga, palagay ko Gani, palagay ko Jubilin, kung tayo papalarin ng Diyos na manalo, baguhin natin yung saling-saling batas. Gawin natin ang halalan every 3 years. Every 3 months. 3 months? Kaya 3 months, alam mo kung bakit? Noon mo lang nakikita lumalabas yung proyekto. Noon mo lang nakikita lumalabas yung pera. Noon mo lang nakikita nandoon yung mga nakaupong politiko. So, going back to what I said, sabi ko, doon dapat ayusin Appropriation of budget should be on the very first year ng iyong panunungkulan. At ang paggamit noon should come simultaneously. Ginagawa kasi kadalasan iniipit yung first year and second year, ibinubultok lahat sa third year because naandoon yung eleksyon. Kaya yung bayan kawawa. Ngayon, pero tingnan mo ngayon, ang daming pinasisimento, ang daming ginagawa. To say na merong election ban. But all of which were approved before or prior the election ban. Kaya sabi ko, dapat ayusin yun Kaya nakakaawa ang tao. For 2.5 years nagugutom. Kasi lahat naman, meron naman tayong budget allocations dyan. Para sa pabahay, para sa libreng puhunan, para sa livelihood, para sa scholarship. So, iniipit yan And then, pagdating ng last year, so, ang gusto mo, pabilisin yung proseso? Hindi, ilagay sa tama. Kasi ang budget mo naman is yearly yan May appropriations ka, doon mo ilalabas. Iniipit yan Kaya nakakaawa tao. Tingnan mo ngayon, everybody's happy. Diba? O iba iniipit hanggang doon sa panahon ng eleksyon. At doon nila ilalabas. Doon nila inilalabas. Precisely, gano'n yan. Bawa, magbibigay sila ng mga sasakyan sa barangay, para election time na. Para may Ang kitang dami sasakyan sa amin. Sa amin, inilabas election
Alright. Binimigay sa barangay. Juvie, ikaw naman, since Urban Poor Group ang One Pabahay, programa ninyo, specific program for Urban Poor? Sa akin naman siguro yung implementation lang nung mga projects. Kasi meron nga siyang projects, kagaya nga nung nabanggit. Pagdating nga lang dun sa implementasyon, nagkakaroon siya nung pagbagal. Hindi alam kung paano siya bumabagal, saan bang diferensya. Siguro yung strict implementation lang talaga nung lahat ng program para dun sa Urban Poor. Kasi yung Urban Poor, malaki yung sakop niya ni. Yan nga yung sinasabi na yung pinakaugat. Kasi kung Urban Poor ka, nandun na yung kulang ka sa school, kulang ka sa lahat. Basic services. So siguro yun nga, yung ma-implement lang yung mga programa na para sa Urban Poor. Okay, bilang panghuli, since we've run out of time, mensahe nyo lang po para sa ating mga manonood. Unahin natin si Gani. Mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, at mga kaibigan natin, si Gani Oro po ay hindi isang politikong tao. Isa pong public service newscaster, broadcaster. Nakita ko po ang problema ng Novaliches sa aking paglaki sapagkat ako po inanirahan dyan sa loob ng 42 taon. Kung tayo po ay sawang-sawa na sa mga traditional na politika, total tayo po ay bagong distrito na, dapat bumoto tayo ng bago. At kung nakikita natin ay pagbabago, dapat makita natin ano ba ang plataforma di gobyerno na gagawin. Ano ba ang mga plano? Kasi kung yung pa rin mga dati ang ating iboboto, nasubukan na po natin sila. Ngayon po, sa nakita kong solusyon, sapagkat kami po na mga taga-media man, nakikita namin ang kaliwat kanan na problema sa araw-araw. Para na rin po kaming mga politiko na nilalapitan ng ating sambayanan. Nakita ko po kung ano ang dapat gawin na pag-unlad sa lugar na ito. Sayang po ang pork barrel ng isang congressman. Kung ito po ipagpapagawa lamang ng mga covered courts, kung ito ipapagawa lamang ng mga ng mga footbridges na hindi naman nagagamit, yung mga ang dumadaan lang doon ay mangilan-ngilan. Kung ito po ay mapunta sa tamang pangangailangan ng taong bayan at ng mga mahihirap, pagpapaaral ng mga batang anak ng mga mahihirap, kabuhayan ng ating mga kababayan, gagamitin po ito at ibabalik natin ang taxpayers' money sa inyo mula po sa inyong tagapagbantay at boses ninyo sa Kongreso, Gani Oro. Ginoong Jesse Castillo. Well, at sa akin naman, marami tayong naririnig ng mga problema sa ating nasasakupan, maraming karaingan. Subalit dapat maunawaan ng mamamayan na hindi kami ang solusyon ng inyong problema ng kalutasan, karaingan, pagkukulang o problema. Kayo po ang kalutasan na yun. Bumoto at pumili kayo ng tamang kandidato at magkakaroon ng solusyon ng mga karaingan yan. Sabi ko nga, huwag kayong umasa o magbase ng inyong pagboto sa mga natatanggap nyo ngayon. Ang isipin ninyo, yung 3 mahabang panahong taon na ipagsisilbi ng isang kandidatong magwawagi. Jovelyn mula sa One Pabahay Party List. Ang One Pabahay po yung natatanging party list na kumakatawan para sa Urban Poor. So sana po sa darating na eleksyon, bigyan nyo ng pagkakataon yung One Pabahay. Kung ano yung aming plataforma, masubukan nyo po kung kami, kasi hindi rin po kami politiko, yung dun sa One Pabahay. Una po naming pagsabak itong eleksyon. So sana po suportahan nyo yung One Pabahay para magkaroon po ng boses at kasangga yung mga malatang tagalungsod pagdating sa Kongreso. JBC and Gani, maraming salamat sa pagbahagi ninyo sa amin ng inyong oras at para ipamalita ang inyong mga balak at mga plataforma sa pagtakbo ninyo sa Kongreso. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Para matugunan ang problema sa pabahay, ang inventaryo ng mga lupain ito ay maaaring maitalaga para sa programa sa murang pabahay ayon sa pagkakasunod-sunod. Mga lupaing pag-aari ng pamahalaan, mga sangay nito o pag-aari ng korporasyon ng pamahalaan. Mga lupaing hindi titulado at maaaring italaga ng pamahalaan. Mga lupaing hindi rehistrado o nakatiwangwang. Mga lupaing na ideklara para sa Priority Development, Zonal Improvement, Slum Improvement at Resettlement Program na hindi pa nakukuha ng pamahalaan. Mga lupain ng Bagong Lipunan Bliss Program at bagong lupaing maaring kunin o bilhin ng pamahalaan.
Alam mo, Cathy, ilang eleksyon na rin ang mga dumaan na na-cover na rin natin at nabantayan natin bilang bahagi ng media. At pare-parehas rin naman ang naririnig natin sa mga programa, plataforma ng mga kandidato, yung poverty alleviation, pabahay, mga iba-iba't programa. Kaya yung nag-stick sa mga sinabi ng ating mga panauhin, yung dalawang bagay lang talagang kailangan ibago. Kailangan isugpo lang ang korupsyon. Tsaka nakasalalay rin sa ating mga botante ang pagbabago. Kasi kung pare-parehas ng binoboto nila at walang pagbabago, sila rin ang magsasuffer in the long run. Alam mo, Robert, yung isa rin sa tumatak sa aking isipan, gaya na nasabi mo bilang isang reporter, bilang taga-media, marami na tayong eleksyon na nakikita. Ganun din yung mga pangako, mga napapako. Siguro ito rin ang isang dahilan kung bakit marami sa atin, mga kabaro sa media, ang sumasabak ngayon sa halalan. Isa dito yung ating naging guest ngayon. Pero hindi siya yung una nating naging guest na kasamahan natin sa trabaho. So dumarami na rin ang mga media men na nagnanais ding maglingkod sa publiko. Kaya tama naman yung mga sinabi, yung mga media minsan sila ang nauuna doon na nagkakaroon ng trahedya, bagyo. Kaya kailangan talaga mabilis rin yung serbisyo ng ating gobyerno. At so, kung sino man yung nakaupo doon sa mga lugar na sinasakupan nila. Isa pa doon yung naging guest naman natin na party list group, One Pabahay. Napakaraming mga grupo, mga party list groups ang kumakatawan sa mga urban poor, sa mga mahihirap. So, nasa sa inyo na po yun, aming mga manonood, nakilatisin sila kung talaga bang lehitimo silang miyembro ng grupong ito at kung ano yung maibibigay nilang serbisyo para sa ating mga mamamayan. Kaya vote wisely, no? At pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Bilang isang matalinong latisin po nating mabuti ang mga plataforma ng ating mga pinuno. May sapat bang programa para sa mamamayan para matugunan ang pangangailangan? Sana ay nakapagbahagi muli ang aming programa ng karagdagang impormasyon para makapamili kayo ng nararapat na iboto ngayong halalan. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyo lahat.